So, nung last meeting, napag-awalan nga po natin yung pag-ibig ng Diyos. So, wala po tayo pwedeng sabihin na hindi ako mahal ng Diyos. Hindi, pinatunayan po ng Diyos na siya po yung unang nagmahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. Minahal tayo ng Diyos kung bakit po tayo nabuhay dito sa ibabaw ng lupa at nabubuhay, at kung bakit po tayo ngayon ay nandito dahil sa masaganang pagmamahal sa atin po ng Diyos. At ngayong umaga, ang topic naman po natin ay pagmamahal sa mga kaluluwa. Alam niyo po ba na mahal ng Diyos yung bawat kaluluwa? O sino po ba yung mga kaluluwa po na yon na mahal ng Diyos? Una, tayo po, maging yung mga kasama po natin sa ating mga tahanan. O yung mga mahal po natin sa buhay, lalo na kung di pa po sila mananampalataya po ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan sa aklat po ng Matthew chapter 9, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanila sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng mga may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nito at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, mapapansin natin dito sa talatang ating binasa, mismo yung ating Panginoong Jesus, nandun po na lumipot po siya at nandun po na ginagawa po niya sa bawat bayan, sa bawat lugar na kanya pinupuntahan, ibinabahagi po niya yung mabuting balita po ng kaligtasan. At habang po siya nagbabahagi ng mabuting balita po ng kaligtasan ng paghahari ng Diyos, nakita po niya yung napakaraming tao. At mula po noon ay nahabag po siya. Kasi nakita niya na sila parang mga tupang walang pastol, itong lito. So sa umaga po ito, gusto ko pong gisingin yung ating mga puso, yung ating buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Na tayo po ay magkaroon po ng pagmamahal sa mga kaluluwang wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, nakita na po ba ninyo yung mga katabi po ninyo sa buhay? Halimbawa, kung may asawa ka na hindi pa mananampalataya, nakita po ba na siya po ay nangangailangan ng kaligtasan? Nahabag na po ba tayo sa kanila? Na kung dumating yung panahon na hindi po sila umilalat mananampalataya sa Panginoong Jesus, ay pupunta sila ng impyerno. Nakita po ba natin doon? Nahabag na po ba tayo sa kanila? So, alam niyo po, ngayong umaga, yun po yung nais ng Diyos na makita po natin. Kasi, hindi lang tayo yung gusto ng Diyos na maligtas, kundi ang gusto ng Diyos, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sama-samang maglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Dahil yung mismo ay binanggit niya sa aklat po ng Joba. Sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. At kung bakit tayo tinawag at kung bakit tayo pinili ng Diyos, sabi nga sa aklat po ng Juan, John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Binigyan ako kayo upang kayo ay pumayo. Sabi dito, upang kayo ay pumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Alam niyo po ba yung isang layunin kung bakit tayo ay pinili ng Diyos? Tayo po ay tinawag ng Diyos upang tayo po ay pumayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pumayo. Kagaya po ng ating Panginoong Jesus, pumayo po siya. Ibinahagi po niya yung mabuting balita sa mga tao wala pang lubusang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So sa buhay po natin, habang may panahon at pagkakataon, huwag po tayong magsawa na ulitin po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Huwag po tayong magsawa na ibahagi po sa kanila yung mabuting balita. Kaya dito po, nagbigay po ako ng mga ilang punto na dapat po natin gawin. Una, patuloy na
pangalan ng salita ng Diyos. Sabi dito, patuloy na pangaral ang salita ng Diyos. So, sabi dyan sa aklat po ng Lucas, sabi dyan, pagkatapos nito, pumili pa ating Panginoon Jesus. Panginoon, ng 72, sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at o na pupuntahan nila. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aalihin, ngunit kakaunti ang magagawa, idalangin niyo sa may-ari ng aalihin na magpadala siya ng mga mag-aani. So dito mismo yung ating Panginoong Jesus, pinahayo po niya yung kanyang mga alagad upang patuloy na yung mga tao na wala pang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. So sa ating buhay ngayon, ito po yung patuloy nating gawin. Sabi nga, ipangaral po natin yung salita ng Diyos sa bawat mahal po natin sa buhay na hindi pa mananampalataya ng Diyos. Kasi ang nakita ko po sa ating kapanahunan ngayon, bakit po ba wala na tayong malasahin sa bawat mahal po natin sa buhay? Basta tayo dumadalo sa gawain ng Diyos, basta tayo nakatanggap na po ng kaligtasan na nagmula sa Panginoon, tapos yung mga naging asawa, mga anak, bahala na sila. Ganun po ba yung gusto ng Diyos? Hindi po ganun ang gusto ng Diyos, kundi ang gusto ng Diyos, kung paano ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ganun din po yung mga mahal po natin sa buhay ay makakilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kasi kung bakit may Pasko, dahil doon sa pagmamahal sa atin ng Diyos at ang gusto ng Diyos, yung mga tao na nilikha ng Diyos ay maligtas. Kung paano yung Diyos may pagnanasa at may puso na maligtas yung mga tao, nawa sa puso at buhay din po natin, yun din po yung maging laman ng ating puso. Hindi po yung tayo lang yung dumadalo every Sunday o every gawain, nandiyan ka, kumusta naman po yung mga mahal po natin sa buhay? Amen! Kumusta po yung asawa po ninyo? Yung mga anak po ninyo? Yung mga magulang po natin? Kumusta na po sila? Tuloy-tuloy pa po ba tayo nagsisiyaw sa kanila ng gospel? Amen! O lagi ninyo sinasabi, wala na naman tayong pera. Ano kaya yung gagawin natin? So, alam niyo po, isang bagay yung nakita ko sa buhay. Kapag yung Diyos ang namumuna sa buhay mo, sa pamilya mo, madali po yung biyaya. Amen! Kasi pangako ng Diyos yun eh. Unahin mo yung Diyos, mamuhay kayo sa ayon sa kanyang kalooban, lahat ng bagay na kailangan mo, siya na po yung magbibigay ng biyaya. So, mahabag po tayo, kagaya po ng ating Panginoon Jesus, nakita niya yung mga tao na nung makita niya yung mga tao, nakita niya na sila ay wala pang atiyakan yung kanilang mga buhay. Nawa, makita natin yung mga mahal po natin sa buhay na nangangailangan po sila ng kaligtasan. Amen po ba doon? Kasi kung paano mahal ng Diyos yung mga kaluluwa, mahal din po ng Diyos yung mga kaluluwa ng bawat isang mahal po natin sa buhay. At kung paano po ganun yung puso ng Diyos, ganun din po yung maging puso ng bawat isa po sa atin. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa bawat mahal po natin sa buhay. Sabi ko nga, kung kaya po natin at magagawa po natin, sila po yung ihandog natin sa Diyos sa Christmas party po natin. Amen! Napakasama ko ito po yung asawa ko. Siya po yung dinala ko bilang pagpapasalamat o handog sa ating Panginoon. Kasi mas mahalaga po yung kaluluwa kaysa sa mga handa. Baka sabihin po na iba, gusto, baka magkulang yung handa. Hindi problema po yung handa. Mahalaga, nadala mo yung asawa mo, nadala mo yung mga anak mo, nadala mo yung mga magulang mo. Amen po ba doon? Yun po yung pinakamahalaga. Kasi sila po ay nailapit po natin sa paanan po ng Diyos. Kaya pagkuhin natin sa December 22, yung bawat mahal po natin sa buhay, madala po natin sa paanan po ng ating Panginoon. Kasi yun po yung totoong biyaya po ng Pasko. Yung mga tao ay magkamit ng kaligtasan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, huwag po tayong tumigil na mag-share ng gospel.
Alam niyo po ba kung bakit tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan? Kasi may mga tao po nagtiyaga sa atin. May mga tao pong naging makulit upang puntahan ka every Wednesday, every Thursday, every Friday. Nagpupunta sa iyo, nagse-cell group, kahit gusto mo ng taguan, kahit ayaw mo na. Kaya lang, dumating yung panahon, sila po yung binigyan ng Diyos ng katiyagaan. Kaya ngayon, tayo po ay kumilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung yung ibang tao, ginamit po tayo, paggamit din po tayo sa Diyos upang yung mga mahal po natin sa buhay ay kumilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Huwag po nating tantanan. Sabi nga ni isang nagbabalita. Alam niyo po, kung sa ibang bagay, inaaya po natin yung mga mahal po natin sa buhay, ayahin po natin sa gawain ng Diyos. Kulisan, pupunta ng SM, pinipilit po eh. Ay, sama kayo. Sanay mo sa SM, sama kayo. Hanggang hindi pa isasama, hindi ka tumitigil, di ba? Kung paano sa ibang lugar, sa ibang sa binyagan, sa kasalan, pinipilit natin na sumama, mas dapat po natin gawin, pilitin po natin pagdating sa gawain po ng Diyos. Amen! Kasi ito po yung pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga sa buhay po ng isang tao. Yung tao ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag po tayo tumigil, maging makulit man po tayo, okay lang po yan. Basta ang sinishare po natin, walang iba kundi po yung salita ng Diyos. Pangalawa, kahabagan po natin yung kanilang mga kaluluwa. Sa Bible, makita natin dito yung sinabi po ng talata kanina. Sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito, hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. So, nagkaroon na po ba tayo ng kahabagan sa ating mga sa buhay na hindi paligtas? Na kung dumating yung panahon na sila'y mawala dito sa ibabaw ng lupa, pupunta sila doon sa dagat-dagat ng apoy at asupor. Imagine na lang po natin. Dito, kapag medyo mainit, hindi ka makatagal. Di ba? Hindi po tayo makatagal. O kaya, nagluluto ka ng isda. Tapos, dahil nagpiporito ka, biglang tumalamsik yung mantika. Di ba? Kasakit. Nasasaktan po tayo. Eh, gano'n pa po kaya, yung kaluluwa ng tao, ibubulid doon sa dagat-dagat ang apoy at asupor na siyang pangalawang kamatayan. Habang na po ba tayo sa kanila? At kung dumating yung panahon, ito yung pupuntahan ng mga mahal ko sa buwan. Amen! So, gising po tayo kasi yung buhay, hindi po natin alam. Alam niyo po, ang pinaka-masaya sa buhay po ng isang tao na kung siya man po ay dumating sa salitang mawala siya dito sa ibabaw ng lupa, makamtan niya yung pangako sa kanya ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang? Kasi makakamtan po niya yung pangako sa kanya ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit sa mga taong hindi nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus at hindi natutong nanampalataya sa Panginoon Jesus, ang panutunguhan ng kanilang mga kaluluwa ay walang hanggang kapahamakan na siyang pangalawang kamatayan. Kaya sa buhay po natin, habang may panahon at pagkakataon, mahabag po tayo sa kanila. Amen! Kahabagan po natin sila kung dumating man po yung panahon. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, ang pinakamahalaga sa buhay po ng tao, yung kung siya ay kumilala at manampalataya sa Diyos. Kasi yung po yung pangwalang hanggan. Yung buhay dito, may hangganan. Sabi ko ay mabuhay ka, may hangganan. Yung maging sikat ka na artista, may hangganan mo na kapag namatay ka na, nakalimutan ka na. Kahit naging sikat ka, kahit ikaw po yung pinakamayaman na tao dito sa ibabaw ng lupa, kapag namatay ka, makakalimutan ka na rin. At yung kayamanan mo, hindi mo naman pwedeng dalhin. Amen po ba doon? Yung titulo mo, hindi mo naman kayang dalhin. Kahit ikaw po yung pinakasikat na magaling na engineer, arkitekto, doktor, scientist, kahit ikaw po yung pinakasikat, pinakamagaling, kapag namatay ka, hindi mo naman ito madadala. At hindi po ito magdadala sa iyo
patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang mga bagay nito ay biyaya lamang na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat tao. Pinagkatiwala lang, biyaya lang ng Diyos. Ang magandang maging kaisipan at pananaw ng tao sa lahat ng bagay nito, ito po yung maging tuntuan niya upang siya po ay magpatuloy at magpatuloy na kumilala at maglingkod sa ating Diyos. Dahil lahat ng bagay nito ay biyaya lang sa kanya ng Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin na dahil sa akin, hindi. Kundi dahil lamang sa biyaya na ipinagkaloob po ng Diyos. Kaya kahabagan po natin yung bawat kaluluwa na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi po sa kantang Judas. Si Judas, ano po ba? Si Judas Tadeo, hindi po si Judas Iscariote. Sabi po ni Judas Tadeo, sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba naman ay kaawaan ninyo na may halong takot. Kasulaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Sabi dito, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. So, magkakaroon po tayo ng kaawaan sa kanila. Kahabagan. Amen. Lalo na kung tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na bahagi lang po natin sila ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mahiya. Kung sa ibang bagay, hindi tayo nahihiya, mas lalong hindi po tayo dapat mahiya na magbahagi po sa kanila ng mabuting balita. At sa pag-aaral sa ating pong kapanahunan ngayon, hindi na po kasi gano'n katindi yung pagnanasa ng tao ng mag-share ng gospel. Hindi kagaya po na sabi ko nung 80s, gano'n na lang yung pagsusumikap ng mga tao, paglilingkod ng mga tao upang mag-share ng gospel. Kahit na nagagalit yung mga magulang, nagpapatuloy sa gawain po ng Diyos. Kahit na, sabi nga, itakwil ng lipunan, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung commitment po ng mga mananampalataya noon. Kasi nandun po yung kanilang pagnanasa na magpatuloy at maglingkod sa Panginoon. Subalit sa ating kapanahunan ngayon, dahil sa kaabalahanan ng mga tao, kung minsan, nawawala na po yung focus nila pagdating sa gawain po ng Diyos. Nagiging ano na lang, kung may panahon, may pagkakataon, dumadalo sa gawain ng Diyos. Pag may nakasabay na okasyon, o minsan ang inuuna yung ibang okasyon. Sa susunod na lang, Baka po bang pangalawa na lang yung gawain po ng Diyos. Nawa, hindi po maging gano'n yung ating po mga puso at isipan dahil ang pinakamahalaga nga po sa lahat ng mahalaga yung tao pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay, nagbibigay sa iyo ng lakas, at nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi dito, sa mga tao nag-aalinlangan, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Amen! Diba, nakita mo yung kapatid mo, God, pagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, gumano tayo sa mga gawain ng Diyos. May mga pagkakataon na nag-aalinlangan yun. Ay, ganyan. So, tulungan po natin siya na magpatuloy po siya sa kabila ng mga pag-aalinlangan sa kanya buong buhay. Baka hindi ako tanggapin sa langit. Hindi, tatanggapin ka sa langit. Baka pagka pumunta ako sa church, masunog ako. Hindi ka masusunog. Hinihintay ka ng Panginoon. Yung po ba gano'n, tayo po yung magbibigay sa kanila ng pag-asa upang sila po ay kumilala at magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At kung minsan nga po yung mga nakadalo na tapos hindi na dumadalo, nahihiya na po sila, nag-aalinlangan na po sila. So ano po yung dapat po natin gawin? Tulungan po natin sila. Amen! Kumustahin po natin sila, kapatid, o brad, sister, kumusta ka na? Matagal ka nang hinihintay ni Lord. Gusto ni Lord na makasama ka muli sa kanyang gawain. So, tulungan po natin yung mga nag-aalinlangan. Amen! Ano pa? Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. So, ano po talaga? Nandun po talaga yung pagmamahal mo sa kanilang mga kaluluwa, kahabagan mo sa kanilang kaluluwa, kaya gusto mo talaga agawin sila. Yung po ba yung puso natin, pagmamahal po natin sa mga mahal po natin sa buhay. Nandun po yung makikipag-agawan po tayo talaga upang hindi po sila mapahama. Kasi alam naman po natin, si Satanas, gusto po niya yung kaluluwa ng tao, maagaw niya papunta sa kapahamakan.
So tayo naman, ang gagawin po natin, aagamin din po natin siya upang madala naman po natin sa Panginoon upang siya po ay maligtas. Amen po ba doon? O bahala na po sila. Total, sabi po rin, total, matanda naman sila. Alam naman po rin. Hindi totoo yun. Kung alam ng tao yung isang bagay na kalooban ng Diyos, gagawin po niya yung alam niya na kalooban ng Diyos. Kung bakit hindi po niya ito ginagawa kasi hindi pa po niya ito lubusang alam. At kung minsan, nandun nga po na siya po ay nag-aalinlangan pa at kung minsan, siya po ay nadadaya po ng kaaway. Kaya dapat mong gawin, tulungan mo po siya. Kahabagan po natin sila. Amen! Si Apostol Pablo, nagbanggit nga po siya sa aklat ng Romans. Sabi niya, kayong mga malalakas, tulungan ninyo yung mga mahihina. Yung malakas ngayon, binigyan ng kalakasan ng Diyos, tulungan mo yung mahihina. Nakita mo yung kapatid mo. Ano na lang sumisingap-singap na lang. So tulungan po natin sila, oh sister, kumusta ka na? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung kalagayan mo ngayon? Ito. Alam mo, manalangin tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Palalakasin tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Alam niyo po, malaking bagay po yun sa kanila. At sabi ko nga, kung may mga cellphone po sila, i-chat po natin sila, i-message po natin, oh sister, kumusta ka na? Oh brother, kumusta ka na? Ano na yung sitwasyon mo? Bakit hindi ka na nakakadalo? So, kapag nag-reply po sila, oh sis, oh brother, sister, ganito po yung kalagayan po eh. So, palakasin po natin sila. Amen! Palalangin po natin sila kasi naniniwala po tayo sa mga kahabagan po natin sa kanila, may gagawin at ginagawa yung Diyos sa kanila po mga buhay. Isama po natin sa prayer, yung mga kapatid po natin na sabi nga natin, nasa sitwasyon po kayo ng medyo hindi maayos na sitwasyon. Alam ba, si Father Raimundo, so nasa JBL na po ata siya. So kailangan po siya ng operation. So tulungan po natin sila sa panalangin. Kung may pagkakataon po tayo, sabi nga, dalangin po natin sila kapag sila nakauwi upang sila po ay lumakas sa pananampalataya. Kasi yung mga tao dumadaan po ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, yung emotional po nila, nangingina. Amen! Kaya sabi po dito, kahabagan po natin sila. Sino pa yung isang young people natin dito na nakikita natin kumakanta, so nasa, ano po siya, sa kabanatuan. Kasi pinapos po siya ng hininga. Kaya ano po pala siya sa puso, Sister Michelle. So sabi nga, kumustahin po natin sila. Baka ang palungkot doon, wala na pala yung kapatid ko, hindi ko pa nakumusta. Ay, patay na ba? Nalibing na ba? Hindi po ba gano'n? Malungkot mo, ano yun, kwento, di ba na? Wala na pala yung isang tao, hindi mo pa nakumusta, hindi mo nalaman, di ba? So mahalaga sa buhay po natin, sabi nga, magkaman po tayo ng ganoong kahabagan. O, kumusta na si sister? Kumusta na si brother? Yung po ba may kahabagan po tayo sa kanila? Amen! Kung paano po tayo kinahabagan ng Diyos at minahal ng Diyos, ganoon din po yung ipadama po natin, ipakita natin sa mga kapatid natin na nangangailangan po ng kahabagan, nangangailangan po ng alakasan na nagagaling po sa ating Panginoong Jesus. Kaya bilagit nga po dyan sa aklat po ng Buddha, sabi nga, kaawaan ninyo na may halong takot. Sabi nga natin yung naawa talaga sa kanila. Dahil mahal po sila sa ating Panginoong Jesus. At yung pong pangatlo, sabi dito ay pananalangin na maligtas. Alam niyo po ba, sa buhay natin, may ginamit po yung Diyos upang tayo po ay umilala at manampalataya po sa Panginoon. May mga tao po nanalangin, may mga tao po nag-share sa atin kung bakit po tayo ay daig-ulig yung buhay po natin sa Panginoon. So, basahin po natin yung Timothy na binanggit po ni Apostol Pablo. Ang sabi po dyan, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, pasasalamat, para sa lahat ng tao. Idalangin din ninyo ang mga hari, may kapangyarihan, upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
Ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So sabi dito, napakahalaga na tayo po yung manalangin sa kanila pong kaligtasan. O tumigil na po ba tayo? O nagpapatuloy pa po ba tayo na nanalangin upang yung mga mahal po natin sa buhay ay maligtas? Yung mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon ay maligtas. Kasi sabi po dyan, kung babalikan din po natin yung binasa natin kanina sa aklat po ng Matthew, mismo yung Panginoon, sabi niya, idalangin ninyo na ang Diyos Ama ay magpadala ng maraming manggagawa upang yung mga taong hindi paligtas ay maligtas. Ganon din po yung binanggit ni Apostol Pablo na sabi na dito, tayo po ay patuloy na manalangin. Sa talatang 4, ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga magulang mo, yung biyanan mo, yung mga alahi mo ay maligtas. Ano dapat po natin gawin? Manalangin. Ano pa? Ipaalam po natin yung salita ko ng Diyos upang sila po ay maligtas. Lagi ko sinasabi yung tatay ko doon dahil siya po ay isang sinabi komunista, wala po siyang lubusang pagkakilala kay Kristo. Pinakikipaglaban niya yung kanilang simulain. Kasi ano po si komunista. So ako naman, ang pinakikipaglaban ko ay si Kristo. Kapag po kami nasa bahay, sinisiyar niya sa akin about communism. Sinisiyar ko naman sa kanya tungkol sa ating Panginoong Jesus. At magiging po sa radio po namin, magkatabi po kasi yun DCAS at DCRH. Pag siya po yung nasa itaas ng bahay, yung istasyon po na radio ay DCAS, DCRH. Mga ano yun, mga balita, Pag ako naman yung nasa taas, DCAS, patungkol naman sa Diyos. Yun po yung sitwasyon po namin. At sabi ko dahil sa patuloy na pananalangin, patuloy na pagdisyon ng gospel, dumating po yung panahon na siya po ay hindi po ng Diyos. Siya po ay kumilala at nanampalataya sa Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi siya babalik na wala pong dalang biyaya. Habang itinatanim mo yung salita ng Diyos sa mga tao na nandoon, sa tingin mo walang nagaganap sa tao na yon. Sa tingin mo lang yun. Pero ang sabi ng Diyos, yung salita po ng Diyos, hindi siya babalik na wala pong dalang pagpapala. Darating po yung panahon, tutubo po yung salita ng Diyos na yun sa puso ng tao, at darating po yung panahon at kapakanan ng Diyos upang yung tao na yun ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang kinakailangan mo lang gawin, pagpatuloy ka pong manalangin. Amen! Kung paano po sa atin may ginamit po yung Diyos na manalangin. Ganon din po yung gawin natin. Manalangin po tayo sa kanila upang sila po ay magkamit po ng kaligtasan. Maawa po tayo sa kanila po mga kaluluwa. Kung paano po yung Panginoon Jesus nahabag po siya sa mga tao at nandun po na sabi po niya manalangin, ganon din po yung gawin natin. Huwag tayong tumigil na manalangin. Halimbawa yung anak mo talaga hanggang ngayon hindi pa mananampalataya. Huwag kang tumigil manalangin. Every day na ginawa ng Diyos, pagkagising mo sa umaga, ipanalangin mo siya. Bago ka matulog, ipanalangin mo siya. Kung yung mga magulang natin, hindi pa po mananampalataya ng Diyos, huwag ka din po tumigil manalangin. Kung ikaw yung naunang tinawag ng Diyos na manampalataya sa iyong pamilya, ikaw po yung gagamitin ng Diyos upang yung mga magulang mo ay manampalataya at tumilala sa ating Panginoong Jesus. Kung ikaw po yung asawa, at hindi pa mananampalataya yung asawa mo, mga anak mo, ang gawin mo, manalangin ka. Huwag kang bibitiw sa panalangin. Kasi kung sakala atin, nakita po natin, wala na po tayong magagawa, subalit ang Diyos may magagawa sa kanilang mga buhay kung patuloy tayong mananalangin. Amen? Kasi sa Diyos, wala pong imposible. Kaya, mahalaga, magpatuloy tayong manalangin kasi ang ibig ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kasama po doon yung mga mahal po natin sa buhay na gusto ng Diyos maligtas. Gusto ng Diyos, makaalam po sila ng katotohanan. Hindi lamang po tayo makaalam ng katotohanan, kundi gusto din po ng Diyos yung mga mahal po natin sa buhay ay maligtas. Amen!
Kaya nasahin po natin, every Sunday, sila po yung makadalo ng gawain ng Diyos. Every Sunday, magpatuloy po sila na sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Ang last verse, basahin po natin yung aklat po ng Lucas chapter 15. Sabi po dyan, kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang siyam na siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito ay matagpuan. Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalangan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na matuwid na di nangangailangan ng pagsisi. So sabi po dyan, sa uling talata, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalangan sa langit dahil sa isang makasalanan. Alam niyo po ba, tuwa-tuwa po yung Diyos. Sabi po dyan, magkakaroon ng higit na kagalangan sa langit. Habang may isang kaluluwa na tumatalikod at nagbabalik loob sa Diyos, ang sabi ng Bible, may kagalangan doon sa langit. Kaya kapag yung asawa mo, yung mga anak mo, magulang mo, na isama mo sa Diyos, hindi lang po ikaw yung masaya, kundi higit sa lahat, may kagalangan doon sa langit. Amen! Kung gusto po natin sumaya yung Diyos sa buhay natin, magdala po tayo ng isang kaluluwa sa paanan po ng Diyos. Amen! Yung asawa mo, yung anak mo, yung mga magulang mo, biyanan mo, bitbitin po natin. Amen! Kasi yun po yung pinakamahalaga. At sabi ko nga sa inyo, pagdating ng panahon na magkakasama kayo doon sa langit, sasabihin po ng mahal ninyo sa buhay, anak, salamat sa Diyos. Kasi kung di mo ko pinulit, ipinandalangin, hindi mo sinyo sa ating gospel, wala ko dito sa langit. Magpapasalamat po siya. Amen! O kaya yung magulang naman, yung anak, nice, tay, salamat po dahil ginamit kayo ng Diyos kung bakit nandito ako ngayon sa langit. Amen! Kung balik kami po kaya natin? Hindi! Sila sa impyerno. Diba? Bebustan mo ko! Diba? Kapampangan. Sabi po, Nay! Kasi malayo nasa impyerno. Bakit ko ako pinabayaan? Ano po magagawa niyo? Wala na. Kaya kung may nasulat sa Bible, papahirin niya yung bawat luha sa mga bakit ka kaya iiyak? Dalawang bagay po yun. Iiyak ka dahil nagpapasalamat ka sa Diyos, nandun ka sa langit. Pangalawa, iiyak ka kung may mahal ka sa buhay na hindi napunta doon sa langit at nandoon sa impyerno. Amen! Kaya sabi nga ng ating pag-aaral, pagmamahal sa mga kaluluwa. Mahalin po natin yung kaluluwa ng bawat mahal po natin sa buhay upang sila po ay makasama natin doon sa langit na bahay. Huwag po tayong tumigil na magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Huwag kahabagan po natin yung kanilang mga kaluluwa. At pangatlo, patuloy tayong manalangin sa kanila upang sila po ay makamit ng kaligtasan na nagagaling po sa ating Panginoong Jesus. Amen!